outs, undefeated ang Team Liquid Philippines. Public service announcement mula sa Liquid Philippines, mula sa management, mula kay GP, mula kay Coach Ayon, James Punks, bawal ka magsuyo. Bawal pa rin. Bawal pa rin. 2026, bawal pa din. In the big 2026 at hindi lang yun, dinamay na rin nila yung Harley. So again, these are already 2 targeted beta bans para sa isang lalaki with a million moves, a man with a million moves. On the other hand, AP Bren is just going to be looking for a Freya here. What should be a priority at least para sa AP Bren? Because from the looks of TLPH, may kadalasan silang ginagawa na nagpaprayo sila para kay Teddy in the first or maybe even the second phase. Yeah, I think kailangan nilang kopyahin dito yung ginawa ng Falcons kahapon na inipit nila yung hero pool ni Teddy. You force him to the likes of maybe the Harith, the carries. Basta makuha mo yung comfort for AP Bren, yun yung target. But the problem is, ngayon kasi TLPH, sila pa rin yung first pick. So, since wala tayong nakikitang marksman ban, there is a chance na ang gawin ng Liquid is they get the gold lane first. Harry, Claude, Harith, ang dami pang option for TLPH. So, the safest route, I think, honestly, is to just remove the Claude. Oo nga, ang ganda nung Claude ban kasi doon pinaka-komportable si Teddy talaga. And nakita natin yung Harith first pick ng TLPH yesterday with Falcons, hindi siya gumana eh. So, posible nga na Claude na lang yung maging option din nila dito. Yeah, but that choice is not gonna be made nitong kupunan ng AP Bren kasi medyo kalat ang kanilang bans. And with that being said, Shovius ang i-open para kay Dol. This is Sanford already picking up his hero. And on the other hand, AP Bren may chances sila na kunin yung Claude. But it leaves a lot of other gold laners. Yun nga eh, parang ang concern mo dito, now that you see the Phobius, you have to pick up the carry. Kasi yan yung usual na nagiging answer versus the Phobius. Maybe they prioritize the Leomord and carry para manakaw nila din yung option mula kay Carteezy. Kaso ang problema dyan, kahit nakawin mo yung Leomord, again, makakalaban mo yung Carl Fredrin Nepomuceno. Actually, maganda nga rin pag kinuha yun. Pero, I really like the Phobius pick kasi nga, malabo na rin mag-Harith yung AP Bren because of the Phobius pick. So, pwede lang i-second, i-prioritize later on, pero okay. Oh, interesting. Medyo agaw din pala tong Hylos, ha? Oo, inuubusan din ng hero si JP. Kaso ang dami niya Ayan na yung Claude! Ayan na yung Claude! MMR ni Teddy para sa Team Liquid Philippines. Kahapon, hindi siya natuwa na tinarget yung kanyang mga hero. Ngayon, galit na Teddy. Hindi steady to AB Bren. Angry to. Angry Teddy. Angry Teddy. May bagong version, man. Pero legit, I think TLPH, ito yung madalas silang ginagawa on a regular. Yung Leomord naman is gonna be another pickup para kay Carl TZ. With the Hylos and Eve na nandun sa kabila, meron naman kahit pa paano na AOE, but the answer for AP Bren is bound to happen. Dapat ba sila mag-pick up ng jungler dito or do they have to still save it up until the end? Feeling ko Fredrin, if kukuha sila ng utility jungler, either Fredrin or yung Guinevere, those two heroes has been the answer versus the Leomord. But even then, it doesn't feel like you're actually getting a lot of value out of the Red 3. Baka nga, mapuwersa pa silang kunin dito yung carry. Kasi baka kapag hindi nila kinuha, tatanggalin ng TLPH yung parehas na carry. Kahit ka may Phobius sila, baka tanggalin din yung Harith eh. Oo, actually, ayun, There you go. this is a strong statement. Yeah. Napag-usapan natin kanina, alam naman natin na pag Harith, countered siya ng Phobius. Ganon katapang itong si Shizu coming into this game or posible pa ba Midnight yung jungle Harith na ganung Pwede. Alam mo, nakita ko to eh. Diba? Nakita ko to like somewhere in Turkey. Hindi ko alam kung sino yung coach nun eh. Sige na. Parang ano yun, Sige na. nag-pull up nun eh, no? Aamin na kami. Harith jungle is a thing. Harith jungle is a thing. Depende kung sino yung team na gagamit at kung sino yung lalaro. Kasi may mga players na gusto nila yung aggressive early game heroes. May mga players naman na gusto nila kontrolado lang sila sa mid prio. Kasi yung Harith kasi walang stun yan eh. So parang ang hirap kumontrol kapag wala ka talagang crowd control. I think that's the reason why they picked up both yung Eve pati na rin yung Hylos. Para kahit papano, meron silang paraan para gumana yung stun. But the Valentina is gonna be the 4th ban na uumpisahan nitong AP Bren. Yeah, pare may mga tactics tong AP Bren na kanina. Ayan, grabe yung mga nakikita natin. Shout out Oy, sa shout out. lahat ng trainees
Yeah. the Talent Academy. MPL Talent Academy, we posted that just a few weeks ago and now they're in the process para mas lalo pang matuto. Hopefully, makapanayam natin sila maya-maya lamang. But again, going back into this game, you were saying na May tactic. yeah. May tactic, inuubusan ng hero pool si Sanji. Ang sinasabi ng AP Bren, Maxilina ka ngayon. Tatanggalin namin yung Valentina, hawak na nila yung Eve. Potentially, baka ang tanggalin pa dito ng AP Bren is yung Luo Yi. Ay, oo nga, no? Medyo nakakairita rin yung Louie. Actually, even the Lilia, Yes. di ba? Parsa. Magandang sagot from TLPH. Pero still, AP Bren is thinking, ano kaya yung pinaka-deserve na iban dito among all the heroes na meron si Sanji? Oh, parang ang tapang na rin siguro ng TLPH kung magpa-parsa pa sila given the amount of dive that was there. But at least, pwede pa rin yung lumaban kung sakali sa RWM. Balanse. So again, the balance, yung balance nga na sinasabi ni Santi dito, doon sa bans na ginamit ng AP Bren ay very targeted doon sa TLPH players. Ang alam mo, nakikita ko dito for TLPH, tanggalin na nila yung Uranus si KLVJ. Again, it has been one of the successful heroes, lalo kapag nag-step up dito si Nova. And makikita naman natin, ang statistics po ni Teddy, the number 1 KDA player in the league. MMR talaga, Claude. Ito yung malupit, hindi Philippines number 1. MPL Philippines number 1 Claude. 28 KDA. Saan ko makakita ng ganun? But hey, the stats show it. The stats have proven na 8 beses niyang ginamit ito. Pero AP Bren, they have a Harith na gamit nitong si Shizu. Very familiar hero para sa kanya. Yung Guinevere and Sora ang magiging bans ng Team Liquid Philippines para sa kanilang sarili. So again, it eliminates the threat of AOE setups na posibleng manggaling dito sa Liquid or sa AP Bren. Ito na yung nililimitahan yung trio mid potential ng AP Bren. But still, there's a Fred rin para kay James Punks if trip niya. Pero ako, kung tatanungin mo ako, mas advisable yung James Punks slot. Yung last pick na laso ng AP Bren na kung ano-anong nilalabas si James Punks. Diyan lumalabas yung mga milyones na moves mula sa jungler ng AP Bren. I think Uranus is a very big pick-up here for AP Bren. Either Uranus or Alice, yung mga setup heroes mula kay KLVJ. And I like this because we've seen so many Alice versus Phobius matchups. Medyo walang pake actually si Alice dyan. And ang kinagandahan dyan is it's a crowd control machine sa isang teamfight kasi yung initiation ay nakakatakot talaga. Yeah, so here you go. Yung show tapos yung Farsa na nabanggit ko nga kanina. Pero again, sobrang dami ng paraan para sa AP Bren na makapag-engage ng paunti-unti. So Sanji needs to position himself very well sa mga ganitong klase ng laban. And kailangan din nilang mahintay itong si Teddy na makapag-skill ng maayos. May Lancelot kaya itong AP Bren. Parang pwede, no? Parang pwede. Naalala ko, huling ginawa ng isang pro team to, si Onic Onic Philippines naglabas ng Lancelot sa last slot. Kailangan nila ng physical damage jungler. Hindi na nila kailangan masyado ng crowd control kasi nandiyan yung Alice, meron ka ng Alice. Ay! Wow! Ay! Okay! Finally! 2 days nating hinintay! Buti naman at lumabas na rin. Oh, check mo na yung skill. Check mo na yung Okay, skill. okay na to. Okay na to. Ben, medyo nagkagulatan kasi first time ito. Pero hindi na first time ang pag-scan nyo ng QR code para ma-predict ang ating match winner correctly for a chance to win 1,000 MLBP Diamonds. Obviously, from what we saw in the regular season, ang bilin ng super fans, 91% para sa Team Liquid. Pero doon sa bagong labas na Olus, di natin alam. Ito na yun Lagi ko sinasabi, ang AP Bren, malakas sa red side kasi hawak nila yung James Punks slot. And what better way to see it with the last pick, debut pick ni Olus. Di na ako magpapanggap. Di ko pa alam kung anong pangalan ng skills niya. Diba? Kaya nga pina-research ko na kay Santi. Sabi ko kasi, eto na yun Kailangan niya ng ilaban. But again, going back to the bigger picture ng laban na ito, TLPH, sigurado na silang papasok ng playoffs. They are still chasing para sa upper bracket, pero AP Bren, tila mas kailangan, mas mabigat ang laban na ito para sa kanila because they have to go up the standings para makarating sa susunod na stage ng ating tournament. This is gonna be game number 1. Yep, and nakita natin maganda yung mid-prio dito ng TLPH. But JP, nanggugulo lang, forcing the retry mula dito kay James Punks. By the way, interesting note, naka-marksman emblem
si James Pangs on the Olus. Usually nakikita ko to na gumagamit ng fighter, ng assassin emblem, but I think the marksman emblem benefits him the most kasi nandyan yung attack speed, nandyan yung additional penetration sa late game na napakataas. So talaga na-amplify mo yung strength ni Olus, especially in the late game. You know, and in addition from what I saw with a lot of the ranked games na nilalaro ng ating mga pro players or yung RG lang kadalasan, minsan nilalagay ito sa XP, but Yes. what benefit does it have kapag ilagay mo siya sa jungle? I think yung ano yung capability na mag-farm lang. Kasi yung uso ngayon yung mga jungler nagtitrade, kumukuha na ng mga double greens, iiwasan nila yung turtle, tapos mag-farm lang sila. It's basically like the old Yi Sun-shin jungle. Pero ang kinagandaan kasi ni Olus is meron kang fighting capacity and then yung kit na meron kang crowd control immunity from his skills. Which has a lot of options para sa Team Liquid Philippines dahil nga meron silang pagtalon, knock-up mula kay Sanford and then some stuns na nagmumula kay Sanji, not to mention yung Jit Kundo na manggagaling kay JP. So posible na makita pa natin yon sa pinakaunang pagong ng laban na ito. As a fight is about to start already pero si Nova ay mangangalahati lang naman. 3-on-3 na ang laban. Napakaganda nung ikot na ginagawa ng TLPH na makikita natin na slightly lamang itong si Carl TZ when it comes to the XP. So advantage na kagad to sa upcoming turtle fight. At ang ganda ng ginagawang pag-zone nito ni JP. And imagine, si Nova pa yung nakakaramdam mula doon sa damage. Tingnan natin kung talaga nga bang kukontest pa pero medyo malayo naman dito si James Banks. Turtle, hindi na magagawang i-contest pa habang kukuha naman sila na kill. And that is gonna be the first blood. Nova will go down. Double kill. Ang makukuha kagad ni Sanji. And talagang nahirapan dito ang AP Bren pero makukuha naman nila si Dol. Ito talaga yung cavalry men, yung typical and signature stampede playstyle. After taking the turtle, immediately si JP tumakbo. Uy! Grabe ka na, daddy! Nag-flicker para sana makatakas and that is exactly what he's gonna do. Pero si JP naman ang hinahabol ngayon ng Beast. No way! Apat na mataan pero tingnan mo na lang. North Spotway binitawan upang wala nang kawala at talagang tumagos pa. Itong si Kel VJ para hindi lang siya pakawalan. And si James Banks Bang makakuha ng kill. Kinailangan ng apat pero para sa AP Bren, they're gonna take every single thing that they can get. Aray ko, mababawian! Si James Banks masyado atang napaka-overstay. Okay na sana yung kill pero si Teddy may ginagawa rin dito on the opposite side of the map. Oh my gosh, akala ko ba walang CC or hindi siya mapipigilan? But then, TLPH just making the right moves in the first few minutes. Alam mo, mahirap yan eh. Kahit crowd control immune ka. Ang problema kasi kalaban mo, CC immune din. nga pala. CC immune yan si Dol. Wala siyang pakialam. And ang masama dito, AP Bren, akala nila nakahinga na sila. Pero mas malaki yung hinga sa mapa ng TLPH na open up yung mid, na sayang yung flicker ng Eve, and nabigyan pa ng space dito si Teddy. Lahat yan kasalanan ni JP. And men, yung kasalanan ni JP stems from Season 9 na huling beses din na ginamit itong si Olo. So, kumbaga ano na to eh, new year, new me na to eh. Kasi ang dami na kadalasan na gumagamit ng Olos pero medyo bumaba siya sa tier list. Pero ngayon, andito na siya ulit. Bagong Grabe. mukha na to, men. Season 9. Season 9. Wala pa ako dito nun. Debut ko bata lang kasi. Ano, pre, naalala ko sa SMX yun eh. Grabe naman. Ibig sabihin, kinailangan pa talagang i-rework para lang maging viable ulit. Kailangan ni rework para mag-work, men. Yan ang AP Bren na nandito ngayon, banking on that newest version of the hero pero nangunguna na sa pagong ang Liquid. Napakaganda ng start na naman dito ng TLPH. And mukhang hindi na nga makakalapit pa ng tuluyan. That is gonna be a turtle slain. Cleaving axe pinitawan na dito and real world manipulation coming from Aqua. Pasok ka lang hinahabol sila. That was a beautiful feather there strike coming in from Sanji. At talagang nagwawala ng TLPH. Pero si Kel VJ, pilit pinapalagan. Itong tatlong miyembro, pero siya ay may ipit. Aabutan pa nga ba? And unstoppable na. Itong si Sanji, 501 KDA. Oh my goodness! Napalibutan ng hari. Ito yung Liquid na galit. Galit na talaga si Sanji. Ramdam mo eh, guys. Di na ako nakasilina ha. Parsa na to. And TLPH, kita natin eh, yung difference ng sistema sa laro dito in the turtle fight. Si JP, men. Siya pa lang eh. Ang dami na nauubos na oras mula sa AP Bren. Aray ko, number 1 Claude dyan sa Pilipinas. Again, 8 matches, 8 wins. Pero si Teddy, ang napalibutan ngayon, the King of Claude MMR, still holding on to a 4.2k gold lead kasama ang Team Liquid Philippines. Pero para sa AP Bren, they still have some chances pero sandamakmakang pressure na kanilang nararamdaman. Simpleng pagkuha lang ng objectives. Ano mo yung laro ng AP Bren ngayon, yung MLBB nila, parang hindi Liquid kalaban nila eh. AP Bren versus JP eh.
Kanina pa nasa mukha nung Hylos yung show. And dahil kailangan nila mag-react, nabibigyan ng malaking espasyo sila Carl, sila Sanford, and Teddy to do whatever they want. And pati yung info, sobrang importante. Nakikita ni Sanji na walang threat sa kanya. Pwede siya magbitaw ng mga ulti kahit kailan. At kung meron man maganda na nangyayari para sa AP Bren sa ngayon ay hindi pa nagagalusan itong si Shizu. So posibleng magbangko sila sa gold laner ng AP Bren heading into the later portions ng ating laban. Pero Glorious Pathway hindi pa binibitawan. Andun pa lang yung motor at makakatakas na naman si Carl. Grabe yung ginagawa. Naagawan pa ng purple buff dito si Shizu. Uy! Inambayan din yung apoy. Napagandang Nahipan. chrono dash. Nahipan, Just nahipan. to save himself. Pero maaaring maipit Oy! sa may bandang likuran. At mukhang may maabutan niya. Pero lumabas na ng mapa itong si Sanji. Nakatakas pati si Teddy. Napakaganda ng play at mukhang may counter go na gagawin ng TLPH at may iwan dito si KelVJ. Wala na ata siya kawala. At si The King ay mapapatumba. Kung hindi man nagalusan itong si Oh my Shizu, goodness. magagalusan pa rin siya ni Carl at may kailangan ni Alay sa itaas. Grabe itong ginagawa ng TL, men. Sinasayang nila yung mga skills ng AP Brendol. Nako po. Dol! Napapatuloy siya ng tatlo pero tinatalon Dol! Pero andyan naman yung backup. Oh my Feathered gosh! airstrike right on time coming in from Sanji. At si James Wang makakaligtas. Ngunit may iipit nga lang dito si Aqua at mukhang hindi niya nakakayanin pang makatakas. TLPH. Total domination right from the start of the game. Oh my gosh, Tol! Doing it again pero hindi pa tapos. JP. Aabutin na si JP. Gusto na ng counter. Andito na nga yung cleaving axe. Aabutan niya pa. KelVJ will secure the kill. Maaari siyang maipit dito. Wala nga lang tinamaan. So kailangan nila mag-back away habang nangyayari lahat ng yun. Kumuha ng pagong itong si Carl sa may bandang Gedli. Pinuruhan na ng AP Bren si JP. Na-realize nila na nakakarami na ng vision. Oo. Sumusobra na. Medyo namumuro na si Daddy doon eh. Kota na yung listahan ng kasalanan eh. Sabi ng AP Bren, kailangan ng mga umpisal ni JP. Kaso ang problema, habang busy sila na sagutin yung show ni JP, ang dami nangyayari sa mapa. Si Teddy, binabanat-panatan yung Alice. Si Carl, nag-o-objective. Na para bang bawal kang huminga. If ikaw ang AP Bren. This is just really a choke point para sa AP Bren. Nandun na naman yung sipa. Napakaganda ng alley-oop play na gagawin dito ni JP. Ganun lang kadali para sa kanila na pumake off ng isang napakakunat na Hylos. Oh my God. All throughout this game, Nova is struggling. Hindi siya makagawa ng play. Hindi siya makapronta. I mean, 0-4-1. Tila isa doon sa tatlo ang talagang naiambag niya so far dito sa laban na ito. And Teddy so far has already built up almost a Swift Trinity para sa kanyang kupunan. Pero kahit hindi niya pa nabubuo yun, 9,000 na ang kalabangan ngayon ng Cavalry. They're gonna take as much as they can. A kill is gonna happen para sa AP Bren. Shutdown na yun ay sobrang crucial. Isama mo pa dito si Daddy JP. Masyado atang napasobra ang TLPH at maaari nga mag-retaliate ang AP Bren. Ngunit si Carl TZ nakasakay na sa count 2 happy. At naabutan niya si Aqua sa may bandang Gedli. Napakatindi nung counterplay ng AP Bren pero mas tinindihan din ni Carl TZ. Ang ganda ng punishment eh. Nahuli nila si Sanji, nahuli nila si JP, hindi na sila nakalabas. Although tinipid nila yung mga flicker kasi alam nila patay na sila. Nung hinabol si Carl TZ, men, naalala ni Carl, sabi niya, teka nga lang, ako nga pala yung dagot. Anong hinahabol niyo ako? Hahabulin ko kayo. At Tol, yung stats din, hindi lang sa dahil goat siya, kundi mas makati talaga yung damage niya overall. So medyo na-realize din ng AP Bren na, okay, sige, wala nga pala si Shizu. Tapos si Carl, teka lang, wala pala si Shizu, sige, balik tayo. Wait a minute. Who are you? Ay nako po. Okay, ibon lang. Kala ko mabibigyan ulit si Sanji eh. Detective lang oh. Maintain mo yung trabaho. Si Teddy, si Teddy. Itong si Teddy. Steady lang. As Steady per lang. usual, steady lang. Kala mo angry Teddy mula sa simula, pero hindi. It's TLPH. Bumababan sa 7.4K yung gold lead. Tira, pinapaangat pa rin nila sa tulong ng mga objectives. Hindi niya kasi magawang magalit eh. Kasi kanina pa si JP, men eh. Nakaka JP lahat ng kasalanan eh. Tingnan mo yung AP Bren, eh no? AP Bren versus JP, round 3. Spotted, no? Okay, sumama na. Nagalit na siya. Sabi niya, Dad, pasama naman, Dad. Kailangan ko mag-vent out eh. At nag-vent out na siya dun sa orange buff. Kumbaga nagka-open forum na si Teddy, si JP at yung Orange Objective at yung AP Bren ay hindi kasali sa open forum na yon. 9.3k na ang kailangan habulin ng AP Bren. Meron pa namang energy shields yung mga inhibitors, but will this be enough para makadepensa? Napakahirap nito. Kailangan almost perfect yung kanilang magiging sequence. Nawala pa yung shield! Yun na nga lang sana yung binabangkuhan nila kaso nga lang mukhang magagawan sila ng play. Real world manipulation para maipit si Sanji. Yung Tore lang ang gusto lang ipitin pero napakaganda na Feather Air Strike. Makakuha
Gumawa sila ng torre. Napakaganda talon mula kay Sanford. Hinahabol na ang mga miyembro sa loob ng base mismo habang nagbe-base lock yung mga miyembro dito ng TLPH. Ang tanong, magiging enough ba? Pero mukhang makiklear naman yung mga minions. AP Bren will live another day pero mukhang hindi pa rin tapos ang TLPH. Itutuloy-tuloy na yata nila. Lagpas kalahati na yung buhay ng Baby! base. Kaso nga lang naipit siya. Napakaganda sana ng attempt. Kaso siya ay nag-fail. Oh! Pearl TC with a mega kill. Parang siyang mabigyan dito. Pero napakasakit na rin ng damage na binibigay. May ipit sila sa loob ng base at nakapitalize ng Oh, AP Sanji? Bren yun. Depensa pa rin ang tuloy. Lumilipad ang ibon. Umahabol si James Pang sa tila. Teddy! Yung mata Teddy! ay talipad Teddy! ng ligtas. Akala ko gagawa ng play si Teddy. Nice attempt though. Oo, buti na lang nandun si Aqua, men. Nakaabang siya. Na-slow down niya yung Blazing Duet nung Claude. Kasi kamuntikan si Shizu eh. Nahuli siya na medyo awkward yung latag na kanyang Zaman Force. Wala rin siyang Purify. Pero buti na lang nandun yung utility and yung kit nung slow nung Eve. And by the way, congratulations para kay Aqua. All-time kills 1,000. Para kay veteran player ng AP Bren. Ang dami na rin eh, no? 1,000. Men flow state Aqua Flow state ever talaga. since season 9. Kumbaga narinig mo na yung pangalan na to and now the 11th player sa daang-daang mga manlalaro na nandito sa MPL Philippines. Over the course of time, siya ang pang-11 na nakatungtong doon. Pero sa ngayon, yung AP Bren, they don't want to just rely on the 11th player na nakarating ng 1,000 kills. It needs to be the entire team na makapag-dish out ng damage as we look at the items here. Yeah, kailangan ng maghintay ng konti ng AP Brand kasi eto na pala, lumabas na yung malupit na timing dito para kay Shizu, yung Holy Crystal with the Harit. Kahit paano medyo sasakit na yung kanyang mga Chrono Dash, yung kanyang Synchrovision. Ang problema kasi dito, ang iisang problema ng AP Brand na kailangan nila alalahanin is yung sabay-sabay na pagpasok ng TLPH. ayan na. Kanina nakita natin, ayan na, papasok na naman! Nagkamali ata sila dito ng silip. Hakiel VJ ang nabigyan. Uy. Napakaganda na sipa na ginawa dito ni kay Aqua. Kaya wala na rin yung backup na kanilang inaasahan. Pero mukhang mag-go dito ang TLPH. Alam wala ba na nangyayari pero mukhang mag-combine. At nandito na nga yung real-world manipulation. Oh my Hindi gosh! magiging enough. Blazing deal watch sa mukha. Bibigyan ata sila. At mukhang sasayawan sila ni Jizu. Kaso nga lang hindi ata magiging enough. Pero ngayon, ipapalag pa. Siya na lang ang matitira mag-isa. But that is gonna be a clean wipeout para sa TLPH. And may minions sila nakasama. Kayang-kaya. At matatapos ang unang game para sa TLPH. Tila may hinahabol na schedule ang Stampede ng Liquid.